128 sa buong mundo. Ayon po yan sa International Federation of Journalists. RH Break Time. Malacanang, nagdeklara po ng Special and Working Day sa iba't ibang lugar sa bansa para sa ngayong buwang ito ng Enero taong 2026. RH Break Time. Inyo pong lingkod mga kaibigan, si Ray Sibayan. Sa ngalan po ninalakay Mayor Deo Macalma at Ms. Tea Pecho Corpus para pa rin po sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mas mababa ang bilang ng mga naputukan itong 2026 pagsalubong sa taong 2026 kumpara nung pagsalubong sa taong 2025. Ayon po sa Department of Health, umabot daw po sa may 235 naitalang fireworks-related injuries ito hong pagpasok ng 2026. Ito ho'y mas mababa ng 42% kumpara sa kaparehong panahon noong 2025 na merong 403 kaso lamang. Karamihan dito'y dulot po ng paggamit ng hindi matukoy na uri ng paputok, Bogat 5-star. Mayorya po ng mga nasugatan ay edad na 10 taong gulang, 19 na taong gulang pababa. RH Break Time. Nakapagdala naman ng 14 na firecracker-related injuries ang lungsod ng Pasig sa pagsalubong sa taong 2026. Ayon po kay Police Colonel Hendrix Mangaldan, Chief of Police ng Pasig. Ang naturang datos ay mula December 31 hanggang ngayon, unang araw ho ng taon. Dagdag pa ng tauhan ng Pasig General Hospital. Mas konti raw pong naitala ngayong pong taon at halos minor injuries lamang ang natamuho ng mga biktima ng paputok. Kaugnay po nito tinuturing ni Mangaldan naging mapayapa naman ang selebrasyon pagsalubong sa bagong taon dyan po sa lungsod po ng Pasig. RH Break Time. Bukod sa paputok, nangunguna naman ang electrical issues na sanhi daw po ng sunog tuwing New Year's Eve o bispiras po ng bagong taon. Ayon po sa Bureau of Fire Protection, kasama sa dahilan ng overloading dahil naman sa mas marami ang nagkakabit na mga pailaw. Abay, kasama na dyan ng mga appliances, kung saan ay karamihan ay substandard product. Samantala, pangalawa naman ng open flame na sanhi ng sunog. Pinayuan po ng Bureau of Fire ang publiko na i-unplug at i-switch off ang mga electrical appliances kapag hindi naman ginagamit. RH Break Time. Kinumpirma naman ng Bureau of Fire Protection na malaking pagbaba ng mga insidente ng sunog at pinsala na dulot po ng paputok at pyrotechnics ngayon pong 2026. Ayon po sa Bureau of Fire, 28 lamang ang naitalang firecracker-related fire incidents matapos naman ng selebrasyon pagsalubong sa bagong taon na 28% mas mababa kumpara sa 39 na mga naitalang insidente nung sinalubong po ang taong 2025. Bukod po dito ay bumaba rin po ng 70% ang halaga ng pinsala sa mga ari-arian. Naitala rin po ang 60% pagbaba sa bilang ng mga namatay at nasa 33.33% pagbaba naman sa mga nasugatan kumpara nung nakalipas na taon. RH Break Time. Samantala, nakumpiska po ng Southern Police District ang halos 19,000 iligal na paputok, pyrotechnic devices at boga na nagkakalaga ng higit sa 452,000 piso sa Metro Manila ngayon po bagong taong 2026. Karamihan po ay nakumpiska sa Muntinlupa at maging sa ito po'y sinundan ng Taguig, Parañaque City, Las Piñas City, Pasay City, maging dyan po sa
Makati City at Pateros. Ayon po kay SPD Director Brigadier General Randy Arceo, pinatutunayan po ng operasyon ang commitment ng hanay sa ligtas ng pagdiriwang pagsalubong sa bagong taon ng publiko. Ayon po kay General Arceo, inalis na raw po nila ang sa mga lansangan ng bawat paputok o pyrotechnic device para mapigilan ng posibleng aksidente na maaaring magdulot po ng pinsala, pagkasugat at kamatayan. Idinim po ng Police Director ang paalala sa publiko na maigpit na ipinagbabawal ang paggamit, pagbebenta o pagmamay-ari ng iligal na paputok o anumang ginagamit na pampasabog para sa lubungin lamang ang bagong taon. RH Break Time. 10 insidente naman na indiscriminate firing ang naitala sa Metro Manila nitong Kapaskuhan at pagsalubong sa bagong taon. Ayon po sa sinabi po sa DCRH ni NCRPO Director Major General Anthony Aperin, kabilang daw po dito ang ikinasangkutan ng isang pulis sa Parañaque City. Ito'y matapos siyang magpaputok sa harap daw po ng 3 minor de edad na naman sa ingay, sa ingay daw po ng kanilang ginagawang pagpaputok sa kanilang lugar. Samantala naman, siyam din anyang sibilyan ang sabit sa indiscriminate firing sa hindi matukoy na mga lugar sa Kalakhang, Maynila. Samantala ay iniyag pa ni Aberin, isang babae naman ang namatay sa indiscriminate firing sa Maynila nitong Kapaskuhan. Magugunitang hindi ho nagbusalo, hindi nilagyan ng tape ang duluhan ng mga baril ng mga pulis. Ngayon nga pong holiday season, una po dineklara ng hanay ng pulisya na pangkalatang mapayapa ang pagsalubong sa bagong taon at wala rin namanong naitalang untoward incidents. RH Break Time. Naging mapayapa nga po ang pagsalubong sa bagong taon ayon po yan sa National Capital Region Police Office. Ayon po sa panayam ng DCRH kay NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo, wala silang naitala na anumang untoward incident sa NCR. Batay po sa talaan ng pambansang pulisya, partikular na ng NCRPO, sinabi ni Regional Director Major General Anthony Aperin na isa pa rin ng kaso ng indiscriminate firing sa reyon na muna kinasangkutan nga po na isang pulis dyan po sa Parañaque City. Samantala, isa namang 13 anyos na babae ang nasabugan ng 5-star na paputok sa Barangay 184 Pasay. Ayon po kay Executive Officer Arturo Rontos, sa hita na tamaan ng dalagita na agad pong dinala at ginamot sa pinakamalapit na ospital. Dagdag pa ni Rontos, may total ban ng paputok sa lungsod ng Parañaque o sa lungsod ng Pasay. Pero hindi nito napigil ang ilang residente. RH Break Time. Nangako naman ang pambansang pulisya na mas malalim pang pagtupad ng kanilang tungkulin na to serve and protect. Pagsilbihan at protektahan ng taong bayan ngayon pong pagpasok ng taong 2026. Sa kanyang New Year's message, binigyan din ni Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. na palalakasin pa ang pagkapatupad ng hanay sa mga inilatag nitong focus agenda. Kabilang po dito ang pagtutok sa resource management ng personnel at assets ng PNP, moral and welfare ng kapulisan, enhanced managing police operations, integrity monitoring sa hanay, at aktibong community support. Aminado si Nartates na sinubok ng nagdaang taong 2025 ang disiplina at katatagan ng lahat. Subalit sumumpa itong mas magiging profesional pa ang Philippine National Police. Samantala, kabilang po sa mga inaabangan sa Campo Crame ngayong nga pong taong ito, 2026, ay ang tuluyan na hong promosyon, paggawad po kay Nartates ng kanyang ika-4 na
ika-4 na bituin. Ika-4 na star, ha? Para maging 4-star rank general. Makarang nga pong manumpa si dating PNP Chief General Nicolas Torre III bilang bagong talagang General Manager ng MMDA. RH Break Time. Samantala naman, dumami pa ang naitalang road crash. Dumami pa ang naitalang road crash injuries sa buong holiday season ng taong 2025. Ayon po kay Assistant Secretary Albert Domingo ng DOH, umabot po sa may 700, 43 insidente ng road crash ang naiulat sa buong bansa mula December 21 hanggang December 31, 2025. Mas mataasan niya ito ng 84% kumpara sa kaparehong panahon noong 2024 na mayroon lamang 513 kaso. Pinakamarami po dito sa Calabarzon region. Umabot sa may 139 na road crash injuries. Ito po ay sinundan naman ng Central Visayas na may 115 kaso at Davao region na mayroon 114 na kaso. Ang karamihan po dito ay mga rider, mga motorsiklo, 69%. Nakita ko ngayong report, no, parang rider yata yung nakasemplang 69%. Tapos yun namang pong mga nakainom, 12%. Malaki po yun, kahit sabihin mong 12 na mukhang maliit. Hindi, maraming yun. That's equivalent to mga 114 na kaso ang nakainom dun sa ating talaan. 815 sa talaan or 86% ang hindi gumamit ng kahit na anong safety accessories. Ibig sabihin, pag rider, dapat naka-helmet na approved ng DTI. Kapag four-wheeler naman, dapat po naka-seatbelt. Yan po mga kaibigan ng tinig ho ni DOH Assistant Secretary Albert Domingo, ang spokesperson po ng Department of Health. RH Break Time. Namatay ang isang 32 anyos na lalaki matapos mabangga ng kanyang motorsiklo. Ng kanyang sinasakyan motorsiklo ang sementadong Center Island. Diyan po sa northbound lane ng Rizal Avenue, kanto ng Yuseco Street sa may Santa Cruz, Maynila. Pagpasok pa lamang ho ng taong 2026, saktong alas 12:01 ng hating gabi. Kinilala po ng otoridad ang biktima na si Derek John Mendoza Remo. Residente po ng yan sa may Tondo, Maynila. Ayon po sa report, bigla daw tumilapon. Hindi nakita nung rider, o ano nangyari siya, nakainom ba siya, ha? Ito yung CCTV, tagal, Isa na. Ayun. Tapos, ayun, malabo na. Hindi lang nakita. Okay, doon, bumangga doon sa may Center Island. Naku naman, oo. Ayun, pinapakita ng pulis yung kung saan bumangga yung rider. Sa gilid. So, na-disorient yung rider, kaya naikabig niya pakaliwa yung kanyang motorsiklo. Ayun, sumalpok doon sa Center Island. Ano ba naman yan, oo? Ayon po sa report, tumilapon nga po yung motor rider mula sa kanyang motorsiklo at tumama sa sementadong daan. Naku naman, oo. Dahilan ho ng malubhang pinsala sa ulo. Agad namang dinala sa pinakamalapit na ospital, ang malapit po dyan yung Jose Reyes Memorial Medical Center sa Maynila. Itong rider na si Derek John Mendoza, yung nga lang po, dineklara po siyang patay. RH Break Time. Ay naku, ingat po yung ating mga nakamotorsiklo, lalo na po, yan daw ho ang sinasabing marami hong mga aksidente na kinasakutan po ng mga motor rider. Naku naman, Ay, sana naman magbago naman po ang ating mindset this year, lalo yung mga motorcycle riders na
Hindi porke naka 2 wheels po kayo at mas mabibilis kayong tumakbo, kayang-kaya ho ninyong takasan si kamatayan. Mahirap po, ha? Saka mag-observe po tayo palagi ng traffic rules and regulations, lalo na yung mga kapag dumidistansya po yung mga sakyan, ha? Hindi ho ibig sabihin yung distansya ho between two cars, kayo ho yung nasa gitna. Di ba? Kaya nga sinasabi sa mga sakyan, distansya amigo Kasi hindi natin alam kung yung kasunod, bakit di makapagpreno kagad, abay bigla kayo maiipit sa gitna pag nasa gitna kayo. Hindi ho para sa inyo yon. Yung gitna ho ng mga pagitan ng mga sakyan. Ay, sus, apo naman no. Dapat talaga higpitan po ang pagbibigay po ng lisensya sa ating mga, lalo na yung mga baguhang mga driver, mga rider, ano po, para naman maiwasan na dumami pa ang aksidente sa mga kalsada. RH Break Time. Standby pa rin po si Papang mga malalaki mga balita mga kaibigan. Ngayon pong unang-unang araw ho ng bagong taong 2026. Dito pa rin po sa programang RH Break Time. Pilipinas ang oras, alas 4:30. Ang oras na